1,000th episode. Michael B! Sige, kinakabahan kami pumasok. Ay, tara, pasok na tayo. Ikaw na mag-hawak. Tara. Sige, tara. Direct guys, direct bito yung tawag mo. Direct bito yung term na ginagamit yung kausap ko yung sekretary. Okay, Kuya Bitoy na. Sige. Oo, pero gusto mo kayo eh. Luwan. Ay, hello, Kuya Bitoy. Thank you. Salamat, maraming salamat. Sa wakas. Oo, sa wakas talaga. Hello po. Ay, hello sir. Ikaw rin, sige. Hindi ko tatanggal. Thank you. Welcome po. Oo, natutuwa nga ako. Nakakwento ko yung experience ko sa Bubble Gang eh. Pag nag-ano. Parang sandali lang tayo nagkasama eh. No? Shortly after, bumitaw na ako ng creative. Si ano nga po pala? Si, Ano po. ako po si Jay. Ako, magpa-fanboy na ako. Magpa-fanboy na ako sa inyo. Si Roger po. Man. Ryan po. Kaya nga. GB. GB. Oo. Kamali ba ako dati? Kala ko yung mga nagdidirect sa Viva Max, ikaw. Kasi may GB rin pala. GB San Pedro eh. Sabi ko, doon na napunta to si GB. Nanonood na lang siya ngayon. Nanonood lang ang Viva Max. Bali mag-start po tayo ulit ng ng 2 PM. Okay na po. Pag may kailangan coffee or anong Okay lang. alak, Order na ako ng cocktail. may milkshake. Gusto niyo po uminom sa sa Oo, stage? pwede. Kung okay lang. Pwede Oo tayo. naman lang. Anong drink po Hindi, niyo? nag-order na ako. Anong alcohol po niyo? Nag-Tom Collins na ako. Meron pala tayong Tom Ano Collins yun? dito. Hindi na ako alam mo, sinabi ko, in-order ko yun, sinabi ko waiter, meron po yan, sir. Naghahanap. Kaya pala nagpapagrab. Yeah, 1,000th episode ako. Oo, sabang pangarap to. Oo. Ilang beses nang... Nasa libro din namin yun. Yung ano namin. Oo nga. Okay lang po ba papirmahan din po namin mamaya sa inyo yung... Ilang libo ba? Ibebenta po kasi namin. Nakarami. Lagi namang may lagi namang nakakahanap ng schedule. Hindi naman ako ganun talaga ka-busy pag Sunday kasi medyo family day. Pero madalas naman akong magbigay. Hindi naman ako madamot pagdating sa mga ganyan. So, cool ako dito. Hindi at all. Kasi universal naman ang comedy for me. So, pagdating sa mga ganyan, naintindihan ko naman kung ano yung trip nung isa, baka hindi trip nung iba. Pero if it's all under the name of comedy, para lang makapagpatawa, para lang makapagpasaya ng mga tao, game ako, supportado ko yun. Wala naman. Meron akong ilang experiences na gusto i-share kung babagsak dun sa takbo ng story. Pero kung hindi ko na ipipilit. Kwento ko na lang sa'yo later. Sige po. Parang for me, medyo moderno na nga ito. Ang 90s kasi, mag-refer ka sa mga komedyante. Yan. Yung 90s yung panahon nila. Ito Vic and Joey pa. Nila Jano, nila Ogie. Yan yung parang tatak ng 90s. Yan. Even sina Redford White, naalala ko, parang tatak 90s. Ang Cool Pals, medyo revolutionary sila. Nasa bagong genre sila. Panahon ng podcast, liberal na stand-up. Kasi dati medyo ang stand-up natin, limited siya dun sa mga Pinoy na lumaki sa Amerika, ganyan. Yun yung niya eh. Parang format eh. Yun yung impression natin ng stand-up natin. So ngayon, itong mga to, na-cross na nila yung barrier ng pagiging stand-up comedians at saka internet celebrity. Marami naman talaga eh, especially nung pumasok na yung social media. Nakakaingit nga on our side sa kaming mga lumalabas sa TV, sa mainstream. Kasi yung mga pwede nilang gawin at pwede nilang sabihin, hindi namin pwedeng gawin at hindi namin pwedeng sabihin dahil sa limitation ng network na pinagtatrabahuan namin. So, they're very bold. Ang madalas lang na napapansin ko, yung discipline ng mainstream, yun ang dapat matutunan lang nila. Pagka natutunan nila yan, ako, tapos kami. Kayo rin.
Bitoy, papipiliin kita kung blue or yellow. Ano gusto mo, Kuya Bitoy? Pareho, gusto ko. Ay, wag yan! Unahin Wag yan, natin. oo. Oh, unahin mo na yung blue. Blue. Oh, nasa harap eh, para. Ang nakuha mo ay only blowjob. Aksidente, nasama yung diss track ko, tapos naging interesado Octo Arts, the rest is history. Yung kay There was a time na ang lumalapit pa yung mga record companies na parang, oh, i-spoof nyo naman yung kanta namin, i-parody nyo naman yung kanta namin. Napakadali talaga. So, there was a time, even before, na hindi na kumukuha ng lisensya yung mga, like, TVJ. Dati, Tito Big and Joey, di ba? Gagawa lang sila ng parody. Walang lisensya, walang permit, kahit ano gagawin nila, ipapublish nila, okay lang, tough hits, ilalabas nila as an album. Pero ngayon, nagkaroon na ng gano'n, lumalapit na yung mga music company sa inyo. Tapos biglang naging mahigpit. Eto si Pipi, gusto magsumbong. Umere yan ha, umere yan. Ginawa namin ng 3 sketches, hindi lumabas. Pangarap kong podcast guest finally. Hindi nga namin lang Sana mabuo pa na natin. Sana mabuo natin, no? Ito po yung staff namin ng vegan. May makapagpahan po siyang broccoli. Thank you. Bubble geology eh, oh. Parang humihingi ng araw ng part 2 to. Andiyan ba si Ryan? Ryan, saan ba? Maraming salamat. Thank you once again. Meron din po kami regalo sa inyo. Ito po ay nagkakahalagang 1.5 lang. Ito ay sa, so version po namin ng Ano yan, Nong? Paki-describe. Ito po yung version namin ng Voltis 5. So, yan po. Ayun. Huling namin. Kami rin po yan. Uy, Nag-going naman yun si Josel. Josel, no? Oo. Pero ito hindi kayo magsasend ng merch sa toy ko. At baka next year. Okay. Sige. May pinaplano po kaming laruan na Cool Pals. Yeah. Bali mag-KP siya. Kasi isang KP na DP. Pwede bang laruan, di pwede amuyin. At saka sana wala ng limitations. Yes. Pwede na magmura. Dito, Kuya Bitoy, pwede ka magmura. Wag na? Okay lang, nag-shake na ako kanina eh. Isingitay mo talaga. Nag-text ko na lang sa'yo. Tinext ako ni Bitoy lang, putang ina mo! Maraming salamat po. Thank you. Teka, sila hindi nyo binigyan ng chance sa magtanong? Ay! Gusto niyo po ba? Okay lang po ba mag-extend tayo? Sige, konti lang. Sige. Baka may mga questions kayo na gusto itanong. Dapat na lang, oo. Sino may... Si Bitong, si Itoy, at saka si Bebang. Beavis and Butthead. Yung MTV dati. Kasi meron ako show dati na Bitoy's Believe Ka Ba? Ano to eh, kumuha kami ng mga clips from Ripley's Believe It or Not. Actually hindi, nauna yung Bitoy's Believe It or Not. Tapos, i-insert lang kami ng mga pang-transition. So, naisip namin, ang gandang idea nung Beavis and Butthead. So, dati si Bitong at saka si Itoy lang. Tapos nung nagugustuhan na ng mga crowd, nagugustuhan na ng mga audience, gumawa na kami ng separate show para sa kanila. Nagdagdag kami ng isang karak. Pwede na magtanong si Rems? Oo, si Kati! Kanina ka pa pwede magtanong! Sa oras ka pwede magtanong! May hawak ang mic ko! May ano ba, paboritong laruan pag natetense ka, kinakalikot mo yung laruan na yan? Moja titi, syempre. Meron akong laruan na Voltes 5 dati. Nung bata ako, yun lang yung afford ng nanay ko, parang 50 pesos dati. Nung naglipat kami ng bahay, pinadala nila sa Bicol lahat, pati yung mga gamit ko. Nawala na. Finally, after pandemic, meron ako nakitang seller na nagbebenta ng same item. Bumili ako, tapos yun yung lagi ko. Tapos tita mo yun yung seller. Bakit to eh? Kilala ko to! At kilala kita! Yun lang, mapawala ng stress.
Direct Bitoy, kumusta yung yung guesting po? Okay, masaya, napaka-liberating. Tapos, yun nga, sana, in the future, sana makaulit din. Saka sana yung sa Anib next year makapag-stand up po kayo. Medyo long shot, but we'll give it a shot. Napansin ko parang ito yung pinaka-candid na nakita namin. Well, ako, personally, nakita kayo sa... Kasi actually, nakita mo eh. Pero hindi, madalas naman ng mga interviews, ganito rin ako. You have to give it to the cast din, dito sa Cool Pals. Kasi sila mismo yung mga siraulo kasi. Pagka hindi komportable yung hosts, hindi rin magiging komportable yung guest. Thank you po sa pag-guest sa 1,000 episodes. Thank you rin, thank you rin. Grabe, no? 1,000 episodes. Hindi na nga po kami nag-season kasi parang... Wag, hindi. Kasi the bubble gum para wala namang season. Wala. Kahit Pepito wala. Ilan ang count ng bubble ka? At basta 31 years. Year 1, year Yun na yun. Yung ano naman, yung Pepito, parang mga books. Parang book 1, book 2. Isa sa pang-memory ko sa Bubblegum, patapos yung Pepito ng book 1 nun eh. Oo. Tapos sabi mo, alam mo kung paano tatapusin yung yung Pepito. Panaginip lang. Oo. Ako muna Come out. Oo. Kasi parang sinishare ni Bito yung paano ko tatapusin. Pero time na yun kasi parang umabot na sa point na ako na nag-head writer. Eh nung ako na nag-head writer, naging mainit din naman ulo ko. Para pagka ang dami mong gagawin. Sa plato. Sa inyo babagsak na. Oo, ngayon bumitaw na uli ako ng pagiging head writer. Pero di ko mabitawan yung pagiging creative director. Dapat Tututo ka pa rin. Oo. Nag-try din po ba kayo mag-producer? Movie, family history. Kaya meron kaming company, Mike Test ang pangalan. Ang plano ni Mrs. dati, yan, movies, TV show, at saka mga concerts. Mga live show. Ginawa niyo na po ng concert yung mga parody songs. Merong isa akong ginawa dati, yung show ko to sa Araneta Coliseum. Hindi ko na inuli. Nahirapan, sumakit ang ulo ko. Tapos nag-develop ako ng allergy. Stress, tama, totoo yun. Kasi iba-ibang karakter, iba-ibang kanta, ganun. Bukod doon yung element ng live. Parang, oo kasi medyo duwag ako pagdating ng live. Yan ako sa stand-up. Pero di ba live din ang bubble gum? Hindi, recorded siya before a live audience. Pero yung live audience naman na yun, hindi naman totoong audience. Parang mga Kinuha rin ng talent. Mga talent. Ang hirap kasi pag talent yung audience. Nagpo-project din sila eh. Parang, Hindi, okay yung talent. Basta may talent. Yung dun sa, kaya, ano yun, sa, yung kay Bayani, gano'n, may stand-up kami, gano'n, putal. Hindi na ako nagmamatiri, kinaano ko lang, tatawa kayo dito, bed naman kayo, di ba? Oo. Tawa na kayo, ilagagay nyo ha. Yung sabihin ko nakakatawa ha. Tawa kayo. Bayani. Oo, yung kay Bayani. Yung dati na parang mix ng merong May stand-up sa club. Calderia, ganun. Okay. Tapos ang audience Sa sa amin, ABS yan. talent, sa sine mo. Tapos ang talent na, ang audience sa amin, talent, walang alam. Yari. Sa ginagawa namin, sila kagano lang sila. Eh, kailangan mo ng tawa eh, para sa... Kakataway ka doon. Oo, eh ang hirap magtuloy ng material. Wala tumatawa, umaalis na ako sa set, sa material ko eh. Tawa ka, bayad naman kayo. Yeah. Anyway, si Bayani, ano ko yung klase ko ng grades. nag-aanohan ba kayo? Komedyante rin ba siya nun? Oo. Actually, iba yung comedy niya noon. Parang hindi masyado nagsasalita. Si Bayani, may time pa na nagbebenta kami ng Nutriban eh. Oo. Libre yun. Libre yun eh. Bigay ng gobyerno yun eh. Tapos, pagka hindi naubos sa klase nyo, dadalhin sa buong tenement, ilalako nyo. Tapos, ako yung may hawak ng pera, ako nagmukuha ng bayan. Punta siya yung tagabigay, bigay ng bigay. Hindi mo Short kami ngayon, pinagbayad pa ako ng teacher. Kaya hindi ko makalimutan yung si Bayan. Nagkaroon ng chance na magka-work kayo? Sa Pepito dati, yung book 1 ng Pepito Manaloto, neighbor ko siya. Sabi ko, ito, kailangan natin na mayabang. Nagkaroon na po ba ng time na kailangan yung ilaban yung show para magkaroon ng bagong season? Actually, hindi para magkaroon ng bagong season. Nilaban ko na, tigil na. Yun yung buryong na ako, kaya tinapos ko. After matapos, syempre nakapahinga ako. After a few months, nililigawan ulit ako ng GMA. Balik natin. Sige na nga.
pag kami naisip akong paraan, paano ibabalik? Nakaisip ako, nakaraang ano natin, boom natin, ano lang yan, show lang yan, na pinroduce ng isang network na pag-aari ni Jose Manalo. So, ito na yung totoong buhay natin. Ito na yung totoong buhay ng mga Manalo. Kaya yun yung tunay na kwento. Tapos nung nag-pandemic, kanya-kanya ng kwento. Na ginawa namin kay Pito Manalo, na kwento-kwento. Kasi sa kanya-kanya ng mga bahay nagsushoot ng mga modelo. Ini-edit na lang, pinagsasama-sama. So, parang kahit paano may maipasok na, may area. Tapos after nun, eto na. Natakot pa ako pumasok ng ng mag-shoot ng actual. Meron ng mga willing. Sabi ko, baka pwedeng gawin na gano'n. Bata pa sila, Pepingo, sila Elsa. Sina Sef Cadayon at si Mikey. Sila pa yung hindi mamamatay pag nagka-COVID eh. Kaya pa na Ako nagka-COVID na eh. Delikado na ako. Kaya mag-shoot ako, mag-shoot sa bahay. Yun yung unang kwento. Parang chapter 0. Tapos yung tinuloy na namin yung tuloy ang kwento. Mahirap pang execute yung parang Key and Peele dito sa Pilipinas. Kaya yun. Kaya. Kahit sa bubble. Kaya lang yung restrictions ng network kasi. Sa mainstream, ang dami-dami. Kaya niya. Ginagawa ng pencil box yun, di ba? Maaga kong na baril sa ganyan eh. Tony Wyre sa movie ni Boss eh. Ano ba yan? Siya merong may eksena si Kiko at saka si Mantemi. Nag-uusap sila, tapos magpa-punchline eh. Nasa likod kami ni Ogie, nag-aayos kami ng kotse. Tsaka habang naglalain sila, nasa may foreground, nandun sa background, gumagano-gano naman. Panira. Oo. Tapos nung nag-cut, tinawag ako ng Tony White. Michael! Alam mo, pagka-eksena ng iba, bigay na natin sa kanila. Ka namang agaw ng eksena. Pag eksena mo, sige, gawin mo lahat yan. Pero pagka eksena ng iba, huwag ka namang agaw ng eksena. Opo, direct. Tapos nung pinapanood ko sa sine, laki pa naman ng screen, mukha akong gago. Kinuha pa rin. Oo, sinama pa rin sa edit. Pag pinanood mo sa YouTube, nandun. Kaya pagka nakakakita ako ng mga ganun, ngayon, nabubuisit ako, naaalala ko. Tapos meron pang isa dati na yung kapatid ni si merong parang hidden rivalry sila ni Bong Navarro kung sino ang Jim Carrey ng Pilipinas. Nagkikilig ka ba sa gano'n? Nagkikilig ka sa gano'n? Hindi, ayoko. Ayaw na gano'n. Ayoko. Ikaw ang Robin Williams ng Pilipinas. Meron bang Michael B. ng Amerika? Wala. Tapos nainis ako doon. Pagka nasabihan ka, marami nagsasabi na ikaw ang ganito ng Pilipinas. Michael B. na lang ng Pilipinas. Ang ganda marinig ng mga frustration mo sa stand. Tapos gagita kasi mo sa stand-up. Lalabas yan. May bits naman ako dito. Nasa notes ko naman eh. Baka pwede ka na talaga ma-invite Kuya Vito yung mag-stand-up. Putya, naalala ko, nag-open ako dati kay Rex. Wala akong material. Kung ano-ano lang yung kwento. Wow, ang gago. Kaya after nun, parang sabi ko, nakakahiya. Diba, tatanong ka, brother. Yung kanina po nung, di ba, pre-interview, parang sabi mo, may gusto ka sana i-share, pero depende sa flow nung kwentuhan niyo. Nakwento mo ba? Or... Hindi. Ay, hindi. Sa Okay. Itbulaga kasi, palagi may joke na binibitawan doon. Kasi palagi yung mga doon, yung mga hosts sa host room. Lagi may beroka doon. Kasi syempre, mga puyat lagi. Tapos may joke ako tungkol sa beroka na lagi kong sinasabi. So, umay na sila doon. Kaya lang every time may darating na guest na di naman taga doon. Minsan lang, first time mag-a-appear doon. First time na, binitawan ko ba yung joke na yan? Hindi ba? Pero parang Pero, bigla akong, bago humingi, pwede makahingi nito. Seryoso ka ba? O nagbibiro ka? Siyempre, yung guest, tawan-tawa dahil first time niya narinig. Pero yung mga kasama ko, hindi sila makapaniwalang binitawan ko. Naalala ko yung first time na feeling ko nirespeto ako ni Bossing. Na hindi niya ina-expect na magjo-joke ako eh. Kasi meron siyang parang question eh. Wala si Joey eh. So okay yung sinalang na co-host. Tapos merong question na definition ng LPG. Mali yung sagot ng liquefied petroleum gas, di ba? Tapos sabi ko, sayang, di niya nakuha. Tsaka Bossing, alam mo ba na Pilipino na ka-invento ng LPG?
Ah, talaga? Oh, si LPG Carino. Tapos na-exit ako. Iniwan ko siya. Siguro parang 3 hampas sa kanya yun eh. Dahil parang unang-una, hindi niya ina-expect na tapos siya, hindi niya ina-expect na bibitawan ko na ganun. Tapos, iniwan ko. Sabi niya ganyan, "De, liga dito." "Liga dito." Kuwela naman eh. Parang feeling ko, ito yung araw na tinanggap na ako ni Bossing. Mga anong taon to? Hindi ko na maalala, pero yung stint na yun ng Bulaga ako, 16 years din yata ako. Tagal ko dun! Nung pumutok yung Aldab, yun yung time na medyo exit na. Nawawala na ako ng pakinabang. Parang hindi na kailangan talent. Yun yung feeling ko nun eh, na parang puro Aldab na lang kami, nakaupo na lang kami doon. Taga-react na lang. Oo. Dati pagka Saturdays, malaki yung mga opening number. So may mga production numbers. Gusto ni Direct Bert dati na kasama ako. Dahil alam niya, performer ako. Tapos talagang kinakarir. Nagsimula ako dati Wednesday, Friday, Saturday. Tapos Wednesdays nagbi-meeting, di ba? Ng Bubble. Tsaka nagdagdagan pa ng Pepito. Kaya sabi ko, tatablayin ko na itong Wednesday. Friday, Saturday. Tapos nung tumagal, taping ako ng Thursdays, Pepito. Kinabukasan, pagpuyat ako, Friday. So sabi ko, Saturday. Total, doon naman kailangan ng mga production numbers. Nawala na yung production number. Sabi ko, wala na. Alis na ako dito. Tapos madalas nun, pagka Saturday, big day ng Aldab ngayon. So, upo na lang tayo dito. Mag-aantay na lang ako nang ihingi ng Beroka.